Sa mga kalapatids, mga ka-safety, yan, sa mga kalapatids ko dyan, tigil muna tayo sa pag-iibon, no? So hindi tayo masyadong nakakapag-upload kasi busy po tayo sa trabaho. Yan. So kailangan muna nating kumita, mga ka-safety, mga kalapatids, para pagdating araw, just in case makaipon ng malaki-laki, balik ulit tayo sa pag-iibon. Yan. Yan siya nga pala sa mga gustong matuto ng pagiging safety officer, mga kalapatids, mga ka-safety. Inquire na po kayo. Siyempre, pag naghanap kayo ng training center, ay hindi yung masyadong mura, no? At hindi rin siyempre masyadong mahal. Dapat yung saktuhan lang. Pipili kayo na sa isang training center, obserbahan nyo kung magagaling ba yung nagtuturo doon. O makikita nyo naman sa records nila sa mga pinagpo-post nila So actually, lahat ng medyo mataas ang presyo, natural, magagaling yung mga nagtuturo doon. Ayan. Pwede kayo mag-inquire sa akin, mga ka-safety, mga kalapatids. Ayan. Ang pagiging safety officer kasi, or pagkukuha kayo ng training tulad ng coach or boss, hindi lang for compliance po yan. Makakatulong po yan sa pang-araw-araw na trabaho nyo, especially dito sa construction, kung construction man kayo nagtatrabaho, kasi madalas yung mga nakasama ko, mga nakakwentuhan ko na rin, lalo na pagka walang safety or walang safety officer, tapos hindi rin sila na training or hindi sila na orient regarding sa safety, wala silang habol, lalo na pagka mga pakyawan lang pag na-aksidente. May mga nakakilala kasi akong nagkwento sa akin na na-aksidente, nasabugan ng acetylene, pero at least buhay pa, wala silang nakuha sa anumang kahit piso sa isang kumpanya. Yun na po yung mahirap, na hindi ka makakakuha ng benefit sa isang company dahil lang hindi sila compliant. Ganun. Hindi rin nila mahahabol kasi pakyawan nga lang sila, Kaya mas mabuti kahit mga pakyawan lang kayo, makarating kayo or matuto kayo sa attend kayo sa mga safety training. Ayan. Meron namang orientation, safety orientation, 8 hours po yan, mandatory, Meron din tinatawag na Bosch SO1 na meron pang 2 hours training of trainers para ma-complete yung 10 hours para mag-consider kayo na safety officer 1. Ayan. So hindi lang para sa compliant ang pagiging safety officer, mga ka-safety, mga kalapatids. Ayan. Kundi para din sa atin yan, mapa construction man, mapa manufacturing. Sa manufacturing po kasi mayroon akong katrabaho dati, engineer siya. Kaya lang nung na-aksidente siya, nadaanan ng roller ng ng roller, yung parang pinaka-release ng isang daanan ng yero ng para maayos yung sa paggawaan po ng yero, mga kalapatids, mga ka-safety. Durog yung kamay niya, durog yung daliri niya. So ayun, yun ang mahirap pagka hindi siya aware sa sa mga hazard sa site, mapa manufacturing man yan or construction. So yun lang po yung advice ko. Maging seryoso po tayo sa ating lalo na sa trabaho, Kung meron pa tayong pangarap sa buhay, ayan, pwede kayo mag-training kahit hindi sa safety, kahit sa mga in situ. Yan, mag-ipon po kayo, Huwag gagamitin sa kung ano man ang luho nyo. So pwede kayo magtipid-tipid muna para makapag-training po, mga ka-safety. Ayan. Marami yan. Kung gusto nyo maging scholar, may TESDA naman kayo. Inquire lang kayo sa sa municipal, sa LGU. Magtanong-tanong kayo ng libreng pa-TESDA. Pero kung gusto nyo sa private institution, pwede sa kung gusto nyo sa safety, meron po tayong private institution yan sa safety. Pero kung gusto nyo maging scholar naman, yung walang binabayaran, sa OS Center po. O kaya sa mga regional OS Center nyo, kung meron, nagkakandak sila ng libreng training po. Yan. Shout out po sa lahat. At wala nang edit yan, upload na agad yan, mga kalapatids, mga ka-safety. God bless po.